Inilabas sa huling pagdinig tungkol sa Pogo ng Komite sa Senado ang litrato ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at isang self-confessed Chinese spy. Si Alice Guo naman na bansagang agent of influence. Saksi, si Mav Gonzales. Sino si Alice Guo? Yan ang tanong ng marami nang maugnay ang nooy mayor ng Bamban Tarlac sa nabistong Pogo Hub sa kanilang bayan. Pero sa paglalim ng investigasyon, lumutang din ang tanong, Chinese spy ba si Alice Guo? Pilipino po ako, hindi po ako spy. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila makumpirma kung espiya nga si Alice Guo o Go Waping, pero isa raw siyang agent of influence. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her. Hindi na nakadalo si Guo kanina sa huling pagdinig tungkol sa Pogo ng Senate Committee on Women and Children. Dinidinig din kasi sa korte sa Pasig ang kasong qualified human trafficking laban sa kanya. Pero muling tinalakay ang tungkol kay Xie Zhijiang, ang lalaking umamin sa isang dokumentaryo na isa siyang Chinese spy. Dati nang sinabi ni Xie na Chinese spy din umano si Alice Guo. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si Xie. Kinasuhan ng 2014 dahil sa operasyon ng iligal na kasino. Pero tila na walang parang bula ang record ni Xie. Taong 2017, nakakuha pa ng visa sa Pilipinas si Xie. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about Xie Zhijiang disappear. And just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin si Xie ng Pogo licenses. Siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si Xie. Opo. Iprinisinta rin ni Senadora Risa Hontiveros ang larawan ni Xie, kasama si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sabi ni Hontiveros, sangkot umano si Yang sa Chinese intelligence activities sa bansa. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Bumuwelta naman sa inilabas na larawan ng abogado ni Yang. Hindi raw ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao. Inihayag naman ng NICA ang na-monitor nilang Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Maaari umanong sponsored o binabackupan ng mga ito ng gobyerno ng ibang bansa o ng criminal groups. With the information that we have, we can confirm that indeed Chinese advanced persistent threat groups are operating or targeting the Philippines, whether government or private sector entities. We have monitored some of them, Madam Chair, and again in an executive session, if required, we can share some information. Ang Philippine Statistics Authority o PSA, sinabing target nilang tapusin ngayong taon ang pagsusuri sa 50,000 mga kahina-hinalang birth registration sa bansa. As of October, we have already blocked 720 birth certificates, civil registry documents, of which we have 1,627 pertaining to birth certificate of foreign nationals. And 1,464 of these have been records have been endorsed to OSG for the filing of the petition for cancellation. Isa raw sa mga inihain na nila ang cancellation ng birth certificate ni Alice Guo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Aprobado na ng Senado sa ikatlo't huling pagbasa ang mahigit 6 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. 18 senador ang bumotong pabor sa budget at isa ang nag-abstain. Hindi kasama sa besyon ng Senado ang panukala ng Kamara na 39 billion pesos para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program. Pero kagaya sa besyon ng Kamara, 1.2 billion pesos din ang tapyas sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Sabi ni Senadora Grace Poe, na chair ng Senate Finance Committee, mapag-uusapan pa naman ang mga ito sa Bicameral Conference Committee. Mga kapuso, bago sa saksi, kalunos-lunos ang sinapit ng 3 babae sa Quezon City. Patawid po sila mula sa bangketa nang biglang maararo ng isang closed van.
Saksi live si James Agustin. James? PI isang patay habang dalawang isinugod sa ospital matapos umano silang mabangga ng close van na nawala ng preno ngayong gabi. Pasado alas 7 ngayong gabi nang makuhanan sa CCTV camera ang tatlong babae habang naglalakad sa bangketa sa Victoria Avenue sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Masdan ng isang close van habang binabagtas ang kalsada. Pagdating ng tatlong babae sa kanto ng 13th Street, bigla na lang sila tinumbok ng close van. Pumailalim ang dalawa sa mga biktima sa close van. Nagtulong-tulong ang mga otoridad para matanggal sila sa pagkakaipit. Dead on the spot ang isang babaeng senior citizen. Isinugod naman sa ospital ang dalawa niyang kasamahan. Inoobserbahan pa ang kanilang kalagayan. Labis ang paghihinagpi sa mga kaanak na nasawing biktima. Bago ang aksidente, nakita pa raw ng pamangkin ng tiyahi. Hindi ko alam na huli na rin yakap po. Naglalakad nga po, galing nga po doon, tapos papunta, pauwi na po. Yun po, hindi raw na kapag may piniwasan daw yung truck, kaya sila yung nakaladkad tatlo. Tita ko po yung napuruhan. Ang 43 taong gulang na driver ng close van, itinurn over ng mga taga-barangay sa QCPD. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Pero kwento ng pahinante at may-ari ng sasakyan, galing silang vice at magde-deliver sa lugar na mangyari ang aksidente. Sabi lang po sa akin, bigla, sabi ko, uy, wala tayong preno. Sabi ko, ano mo, high brake mo. Hindi, siguro nauna rin siya, naalito na rin. Yung medyo malapit na, ako na nag-hot brake na po. Kaso, ando na po siya. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima. Siya na po kayo talagang disgrasya, hindi natin, kagustom po natin po yan. Talagang wala tayong magagawa po. Kahit po ako, nangangatog din po ako eh. Samantala, nasa kusudian ng QCPD Traffic Sector 4 ang driver ng close van habang nagpapatuloy ang investigasyon. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Hanggang ngayon po, nasa EDSA Shrine pa rin ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nila magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos ang nangyayari sa bansa. Saksi, si Rafi Tima. Naglatag na matutulugang karton ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa likurang bahagi ng EDSA Shrine habang tuloy-tuloy ang kanilang programa bilang suporta sa dating leader ng bansa. Bukod sa mga taga-suporta, napakarami ring vloggers na nagla-livestream na mga nagaganap sa likod ng shrine. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng EDSA Shrine na papayagan naman daw nila ang mga ito basta't sumunod lang sila sa panuntunan at hindi sila magdadala ng mga placards at magsisigaw sa loob ng simbahan. Ang PNP naman, wala daw balak i-disperse sa mga rallyista hanggat hindi sila nakakaabala sa daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa isang nagpakilalang leader at isa sa mga nagsalita sa pagtitipon, hindi sila nananawagan ng kaguluhan, kundi nagpapahayag lang ng kanilang saloobin. Ang aim dito ay magkaroon ng araw ng pagpapahayag. That the people will have to speak up and stand up. Dahil hindi na maayos ang nangyayari sa ating bansa. Habang lumalalim ang gabi, tuloy naman ang pagdating ng mga supply ng tubig at pagkain na galing daw sa mga donor. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Sa gitna ng mataas pa rin na presyo ng bigas, inusisa po sa pagdinig ng Kamara ang panukalang bawiin ang executive order na nagpapababa sa taripa ng imported rice. Ang Department of Agriculture naman pinag-aaralan ang pag-import ng gulay. Saksi, si Maki Pulido. Ang presyo ng imported na bigas ngayon sa merkado nasa 55 pesos kada kilo. Pero sabi ng ilang kongresista, kung tutuusin, pwede pa ito maibaba. Noon kasing Hulyo, sa bisa ng executive order ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinaba ang taripa ng mga rice importers sa 15% mula sa 35%. Kaya sa pagdinig ng binuong Quinta Committee o 5 komite sa Kamara na nagsama para imbestigahan ang presyo ng pagkain, natanong kung bakit ilang sentimo lang ang ibinaba sa presyo ng bigas. Bakit, Mr. Chair? Sang-ayon sa PSA, ang binaba ay 0.44 cents lamang po. Tila
Pinaglalaruan tayo ng mga kamay na hindi pa nakikita. 7 to 10 pesos ang inaasahang bawas presyo ng NEDA ng isa batasang taripa, kaya dapat 41 to 44 pesos na lang ang kada kilo ng bigas. Batay sa datos ng Bureau of Customs, depende kung saan inangkat ang bigas, nasa 38 to 40 pesos na lang ang landed price nito. Lumalabas din na walang shortage at tumaas pa nga raw ang volume ng inaangkat na bigas, kaya walang maaring dahilan para tumaas ang presyo nito. Ang sabi ng Department of Agriculture, hindi ibinubuhos ang pagbenta ng mga importer sa merkado kahit makatutulong sa pagbaba ng presyo. Don't you see that as hoarding? Yung holding back yung 80,000 example lang? With regards to hoarding, I cannot comment po. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Sa unang pagdinig ng Quinta Committee, hindi pa nito natutumbok kung bakit nananatiling mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pero isa sa ipinapanukala ay bawiin ang executive order na nagpabagsak sa taripa ng imported rice. Dapat talaga ma-review at ibalik dahil mukhang useless yung pagbaba ng tariff. Sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Is it the importer or is it the consumer? Malamang po yung pong mga nag-i-import. Ayon sa DA, halos 50 billion pesos kada taon ang kakailanganin ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Putting 29 peso for everybody's plate would require tremendous resources on the part of government. And the fiscal space is limited for us. And so, we have to prioritize kung sino po yung tatanggap ng murang bigas na yon. Kaya po, focus tayo dun sa vulnerable sector. Ito raw ang dahilan kaya sa poorest of the poor households at senior citizens lang ibinibenta ang 29 pesos na bigas sa ilalim ng Kadiwa program. Pero sinisikap daw nilang mas marami pang maabot nito. Kanina, binuksan ang kauna-unahang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay kung saan mabibili ang iba't ibang produkto na 10 hanggang 30% mababa ang presyo. Pinag-aaralan naman ng Agriculture Department ang pag-import ng gulay para mapababa ang presyo matapos magtaas dahil sa mga nakaraang bagyo. I am not in favor of importation. Ayoko yung farmer. Pero if we need to import, we will have to import. But kung hindi kailangan, hindi tayo mag-import. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. 2 tauhan ng COMELEC ang patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Saksi, si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Naliligo sa sariling dugo dahil sa tama ng bala sa ulo ang lalaking ito sa Barangay Poblasyon, President Quirino, Sultan Kudarat. Ang biktima, 31 anyos at empleyado ng COMELEC sa Isulan, Sultan Kudarat. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng kanyang motor mula sa isang barbershop sa nasabing lugar at pauwi na ang biktima sa bayan ng Isulan nang binaril siya ng mga sospek na sakay rin ng motor. Nadala pa ang biktima sa ospital, ngunit idineklara na siyang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation laban sa mga sospek, maging ang pagtukoy sa motibo sa krimen. Dead on arrival naman sa ospital ang COMELEC officer sa Nunungan, Lanao del Norte ng pagbabarilin ng riding in tandem suspect. Nangyari yan habang nagmamaneho sa kanyang sasakyan sa Barangay Curva, Miagaw, Salvador, Lanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Mark Orlan Valliser. Malaki ang paniniwala ng otoridad na konektado sa kanyang trabaho sa COMELEC ang motibo sa pamamaril sa biktima. Ayon daw sa asawa ng biktima na may natanggap na banta sa kanyang buhay ang mister dahil sa barangay elections noong 2023. Nagsasagawa na ang pulisya ng backtracking sa mga CCTV camera sa palibot ng pinangyarihan ng krimen upang makilala ang mga sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si James Paulo Yap ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.